Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome na muli sa ating pag-aaral ng Messages to Young People. Kamusta po kayo? At ating pong saliksikin ang chapter 36 entitled Isang Buhay na Karanasan. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin po itong isa-isahin upang atin pong malaman ano po ba itong mga karanasan na buhay o mga patotoo na buhay. At sabi dito, sa Messages to Young People, page 137, ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian ay binalot ang kanyang pagka-Diyos ng pagkatao upang ipakita sa tao na sa pamamagitan ng kaloob na si Kristo ay ikinakabit tayo ng Diyos sa Kanya. Kung walang ugnayan sa Diyos, walang sinuman ang maaaring tunay na maging masaya. Kailangang matutunan ng nagkasalang tao na ang ating Amang nasa langit ay hindi nasisiyahan hanggang sa ang kanyang pag-ibig ay yumakap sa nagsisising makasalanan na binago sa pamamagitan ng mga merito ng walang dungis na kordero ng Diyos. So dito pa lang sa ating pag-aaral, si Kristo nung pumarito sa lupa ay iniabot niya sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan upang madamay tayo ng kanyang kaligtasan. Mga kapatid, sa pananagumpay ni Kristo sa kanyang mga sakripisyo dito sa mundo, ay nagpapakita lamang na mahal niya tayo. Kaya wag na po tayong mag-aaksaya ng panahon na kausapin siya, na ihiling sa kanya yung karakter niya na ma-develop sa ating buhay. At sa pamamagitan ni Kristo, naiugnay tayo sa Diyos. Ano man yung mga hinihiling natin, ano man yung mga panalangin natin, tayo ay didinggin sa pangalan ni Jesus. At sabi pa dito, ang gawain ng lahat ng mga makalangit na katalinuhan ay nakatuon sa layuning ito. Sa ilalim ng utos ng kanilang punong komandante, sila ay kumikilos upang bawiin ang mga taong sa pamamagitan ng pagsalangsang ay nahiwalay sa kanilang Amang nasa langit. Isang panukala ang inihanda kung saan ang kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ni Kristo ay mahahayag sa sanlibutan. Sa walang hanggang halagang ibinayad ng anak ng Diyos upang tubusin ang tao, nahahayag ang pag-ibig ng Diyos. Ang maluwalhating panukalang ito ng pantubos ay sapat ang mga probisyon upang iligtas ang buong sanlibutan. Ang makasalanan at nagkasalang tao ay ibinibilang na katwiran ni Kristo. Napakaganda mga kapatid yung pangako ng Panginoon sa atin na sa kabila ng ating makasalanan, sa kabila na tayo ay nanghihina, nandyan siya nagpapalakas sa atin. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, na yung gawain ng makalangit ay dapat makipag-cooperate tayong mga tao. Kasi sa dami-daming mga gawain natin dito sa mundo, wala pang nasisimulan. Kasi si Kristo po yung nagsimula nito. Kailangan po nating tapusin alang-alang sa kanyang katwiran. At sa pamamagitan lamang ni Kristo, mapapanagumpayan natin ang lahat nating kahinaan sa mundong ito. Kaya pakatandaan natin na ang ating Amang sa langit ay nakikita yung ating mga ginagawa at natutuwa siya kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Kristo, didinggin at tutulungan niya tayo sa mga gawain natin. Kaya kailangan makipag-cooperate na po tayo paano natin maiaabot sa mga tao ang katotohanan ng ating dinadala. Paano natin maipakita sa kanila yung ugali ni Kristo. Kaya mga kapatid, sabi pa dito sa ating Bible, Romans 5 verse 8, ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So dito nagpapakita ang pag-ibig na hiwalang katumbas, na hindi mo maipaliwanag bakit pa ako niligtas. Na para lamang tayong basahan sa kanyang harapan, napakadumi, makasalanan. Pero ito po ang ipinakita ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Sabi pa sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nakilala ang kasalanan o ginawa siyang kasalanan dahil sa atin, upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa kanya. So napakaganda mga kapatid, si Kristo hindi nagkasala. Hindi siya nabahiran ng kasalanan ng kadumihan ng mundong ito. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, sa kabila na siya ay namuhay dito sa mundo, pero hindi siya nadumihan. Siya po ang ating dakilang halimbawa na dapat nating susundin upang sa kabila ng sa ating pamumuhay dito sa mundo, tayo mamumuhay sa katwiran ni Kristo at maipapakita natin ang liwanag ng katwiran ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi tayo madudumihan gaya ni Kristo.
Kaya nga sa Ephesians 1:7, nasa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran na ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So wala na pong iba. Yung biyaya lamang ni Kristo ang makakapagligtas sa atin. Ang atin lang ay makipag-cooperate po tayo sa kaligtasan na inialok niya sa bawat isa sa atin. Kasi hindi pa tayo nakakagawa ng kabutihan, niligtas niya na tayo. Winalangsalan niya tayo. At tayo na po ang pipili kung ano po yung gagawin natin. Alam natin ang tama at mali, ano yung gagawin natin para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Kasi bilang tao tayo nagkakasala. Natural sa atin na magkasala. Pero hindi po yun ang reason. Dahil naparito si Kristo para tayo ay tubusin, iligtas, at gawing banal sa Kanyang harapan. Kaya ito po natin makikita ang kapangyarihan ng Kanyang sakripisyo. Kapag tayo titingin sa cross ng Kalbaryo, maalala natin kung gaano niya tayo minamahal. Kaya nga sabi diyan, hinawakan ni Jesucristo ang sangkatauhan upang sa pamamagitan ng Kanyang gisig na pantao ay mayakap niya ang buong lahi ng tao. Samantalang sa Kanyang bisig na banal ay mahawakan niya ang trono ng walang hanggan. Itinindig niya ang Kanyang cross sa gitna ng lupa at ng langit at sinabi, at ako, kapag ako'y itinaas mula sa lupa, ay dadalhin ko ang lahat ng mga tao sa akin. Ang cross ang naging sentro ng pag-akit. So kapag ang isang makasalanan ay tumingin sa sakripisyo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, makikita niya ang Kanyang karumihan. Makikita natin sa ating sarili na tayo ay hindi karapat-dapat. Na magpapakumbaba tayo lalo. Dahil nakita natin ang walang bahid na anak ng Diyos na matay para sa atin. Di ba tayo mag-guilty niyan? Kasalanan ko, iniako ng isang anak ng Diyos na walang kasalanan. Mga kapatid, sa totoo lang nakakahiya po. May tumulong sa atin, may nagligtas sa atin, pero tayo pipiliin pa rin nating magkasala. Tandaan natin, wala na pong iba ang magliligtas sa atin at hindi na po uulit si Kristo na mamatay sa cross kung tayo ay paulit-ulit na nagkakasala. Kaya nga sabi dito, ito'y dapat magsalita sa lahat ng tao at humila sa kanilang patawid sa bangin na nilikha ng kasalanan upang pag-isahin ang taong may hangganan at ang Diyos na walang hanggan. Ang kapangyarihan lamang ng cross ang makapaghihiwalay sa tao mula sa matibay na pagkakaisa ng pinatawad ang kanilang mga kasalanan at umiibig kay Jesus ay mapapasa Kanya. Dadalhin nila ang pamatok ni Kristo. Ang pamatok na ito ay hindi upang pahirapan sila o gawing isang nakapapagod at di kasiyasiyang gawain ang kanilang relihiyosong buhay. Hindi. Ang pamatok ni Kristo ang mismong paraan upang ang buhay Kristiyano ay maging buhay ng kagalakan at kasiyahan. Ang Kristiyano ay dapat magalak sa pagninilay sa ginawa ng Panginoon sa pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa sanlibutan. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakaganda po. Kung atin pong ulit-ulitin na basahin ang mga salita ng Panginoon, nagbibigay sa atin ng paalala kung gaano niya tayo minamahal. Simula bata pa ako, alam ko na yung story na si Kristo yung namatay. Pero ngayong malaki na ako, mga kapatid, ang sarap ulit-ulitin ang pag-ibig ng Panginoon na nagpapaalala sa atin kung bakit niya tayo minamahal. Dahil ito lamang po ang salita na aakay sa mga tao na magsisi at tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Upang pag-isahin niya tayo sa Diyos na walang hanggan. Ang pamatok na ibibigay sa atin ng Panginoon, ito po yung pamatok na hindi mabigat. Magiging kagalakan po ito sa mga umapasan. Dahil si Kristo ay nakapanagumpay, siya na po ang nagpasan sa ating mga kabigatan, kaya ialay na natin sa Kanyang lahat. Kung tayo po ay magpapagamit sa Panginoon, sa maliliit na bagay, makapagbibigay tayo ng katotohanan sa mga tao, mga kapatid, lalago tayo sa biyaya. Ang ating kaunawaan ay lalago. Magiging tapat tayo sa Panginoon, magiging dalisa yung puso natin kung paulit-ulit nating pag-aaralan ang Kanyang mga salita at sa panalangin na ito'y ma-develop sa ating buhay.
makikita ng mga tao si Kristo sa buhay natin, hindi yung ating sarili. Kasi every now and then, kapag tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, mababago tayo. Ano yung pinapakinggan natin? Ano yung binabasa natin? Ano yung ninanais ng puso natin? Alam nating masama yung puso natin. Pero kapag nabago ito ng banal na Espiritu ng Panginoon, mabubuhay ang kasiglahan, ang katwiran ng Panginoon ay mapapasa atin. Kaya sabi diyan, katapatan kay Kristo, yaong mga tumatayo sa ilalim ng dugo na bahiran na watawat ni Prinsipe Emmanuel ay dapat maging tapat na mga kawal sa hukbo ni Kristo. Hindi sila dapat maging taksil kailanman, ni hindi tapat sa katotohanan. Marami sa mga kabataan ang magboboluntaryong tumayo kasama ni Jesus, ang prinsipe ng buhay. Ngunit kung nais nilang magpatuloy na tumayo kasama niya, kailangan nilang patuloy na tumingin kay Jesus, ang kanilang kapitan, upang tanggapin ang kanyang mga utos. Hindi sila maaaring maging mga kawal ni Kristo at sabay na makisama sa kapisanan ni Satanas at tumulong sa kanyang panig, sapagkat sa gayon ay magiging mga kaaway sila ni Kristo. Ipagtataksil nila ang mga banal na pagtitiwala, magiging tulay sila sa pagitan ni Satanas at ng mga tunay na kawal. Kaya sa pamamagitan ng mga buhay na ahenteng ito, ay patuloy nakikilos ang kaaway upang agawin ang mga puso ng mga kawal ni Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, ito na po yung dapat nating bantayan, na habang kumikilos tayo sa gawain ng Panginoon, hindi po hihinto ang kaaway until nakawin niya ang atensyon ng bayan ng Diyos. Pipiliin ng Panginoon ang mga tapat, lalo na kapag ang kanyang puso ay naging mapagpakumbaba. Ikilos ang Panginoon sa atin kung tayo po ay natuturuan, nagpapakumbabang humingi ng kanyang katwiran. Pero nawa, hindi po tayo magpagamit sa kaaway. Kahit nasa gawain tayo ng Panginoon, hindi magiging successful ito kung ang panig sa kaaway ay pinakikinggan natin. Mga kapatid, hindi tayo magiging tunay na tapat sa Diyos kung ang ating puso ay nakahati sa kasamaan at sa katotohanan. Hindi po mamimix ang katotohanan at kasinungalingan, at patuloy tayong magugulumihanan, patuloy tayong malilito, at walang kaluluwang mapapasa Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, pinapaalalahanan tayo na maging tapat tayo sa katotohanan. Tumayo tayo kahit buhay pa natin ang kapalit. At paulit-ulit itong ating pinag-aaralan dahil nais ng Panginoon na wag nating kakalimutan na ang katotohanan ang makapagliligtas sa sangkatauhan kung Kanya itong susundin, kung Siya ay nagiging tapat dito. Kaya si Kristo nagpapaalala sa atin na kung tayo gagawa sa Kanyang gawain, tumingin lamang tayo sa Kanya, tumingin tayo sa gawain, tumingin tayo sa Panginoon upang hindi tayo mawala sa landas. Huwag tayong titingin sa kabila, huwag tayong titingin sa kaliwat kanan, mga kapatid, kundi sa Panginoong Hesus lang. Dahil Siya ang ating modelo upang hindi tayo mawala. Kaya sabi pa dito, tinatanong ko kayo, mahal ng kabataan, na nagpapahayag na kayo'y mga kawal ni Hesukristo. Anong mga labanan ang inyong hinaharap? Ano ang inyong mga naging pakikipaglaban? Nang malinaw na ihayag ng salita ng Diyos ang inyong gawain, tumanggi ba kayong gawin ito dahil hindi ito umayon sa inyong hilig? Inakit ba kayo ng kaakit-akit na alindog ng sanlibutan palayo? Sa paglilingkod kay Kristo, si Satanas nag-abalang gumagawa ng mga mapanlinlang na pang-akit, at sa pagsuway sa mga bagay na waring maliliit, unti-unti niya kayong inilalayo kay Jesus. Pagkatapos ay inihaharap ang mas malalaking pang-akit upang lubos kayong akitin palayo sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, habang tayo'y kabataan at nagsisimula pa lang tayo sa gawain ng Panginoon, hindi hihinto ang kaaway na akitin ang ating atensyon, akitin yung puso natin. Pero tandaan natin, mga kapatid, temptation is not a sin. Kung paakit ng paakit siya at hindi tayo magpapadala dahil tayo'y nakatingin sa katotohanan sa prinsipe ng buhay, tayo'y magwawagi sa laban. Hindi niya tayo maguguluhan. Hindi tayo maguguluhan, hindi niya tayo guguluhin kung tayo nakafocus lamang sa ating Panginoon. Na ito po yung paalala sa atin ngayon. Na anuman yung kahirapan natin, anuman yung mga imposibleng nangyayari sa buhay natin, pero pag pinasa Diyos na natin ang lahat ng bagay,
Nagsasabi dito, magiging magaan ang ating mga pasanin. Ating mga pag-aaral ngayon, tinatanong tayo, susundin po ba natin ang Panginoon? Kahit yung utos niya ay hindi na ayon sa hilig natin. May mga bagay tayong nakasanayan noon. At nung tinawag tayo ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon na iwanan mo yun. Yung comfort zone mo, mismo yung pamilya mo, iwanan mo para sa gawain ng Panginoon. Magagawa po ba natin? Mga kapatid, sa sarili natin, hindi natin yung magagawa. Pero sa pangalan ng Panginoon at sa kanyang tulong, ng kanyang biyaya, ay wala pong imposible. Kayang-kaya po natin sa tulong niya. Kasi sabi ng Panginoon, kung wala siya, wala tayong magagawa. So may magagawa tayo kapag nandyan siya at lahat ng bagay ay magagawa nga natin. Kaya sa pagpapatuloy sa pag-aaral, maaaring nakatala ang inyong pangalan sa talaan ng iglesia at inaangkin ninyong kayo'y mga anak ng Diyos. Subalit ang inyong halimbawa at impluensya ay mali. Ang ipinakikitang larawan ng likas ni Kristo at inilalayo ninyo ang iba sa Kanya. Walang tunay na kaligayahan, walang kapayapaan o kagalakan sa isang nagpapahayag na mananampalataya na ang buong kaluluwa at hindi lubusang nakatalaga sa gawaing ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Patuloy niyang dinadala ang sanlibutan sa loob ng iglesia, hindi sa pamamagitan ng pagsisisi, pagpapahayag ng kasalanan at lubos na pagsuko sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng higit at higit na pagsuko sa sanlibutan at pakikibaka sa panig ni Satanas sa halip na sa panig ni Kristo. So ito po yung paalala sa atin bilang mga kabataan na tayo ay nag-angkin ng mga sundalo ng Panginoon, na gumagawa sa gawain ng Panginoon, kahit yung pangalan natin ay nakatala sa iglesia at tayo masigasig. Kapag maraming tao sa mga congregation, nakikita tayong masigasig. Pero ang tanong, totoo bang masigasig? Totoo bang may relasyon tayo sa Panginoon personally? Maaari tayong mag-angkin na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. Sa mata ng mga tao, oo. Ang tanong, sa mata ng Panginoon, tunay ba tayong sumusunod sa Kanya? Kapag mali ang ating ipinapakitang ugali, ito po'y napakalaking hadlang sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng halimbawa sa mga taong nakikinig sa atin, mga taong nakakakita sa atin, sa mga anghel na sinisiyasat ang ating bawat kilos at bawat paggawa. Nakakahiya mga kapatid, sa mga huling araw, nakakaalam ka ng katotohanan, pero hindi mo ito napisa sa buhay. Kaya walang kagalakan sa puso mo dahil masigasig ka nga sa gawain, pero hindi tunay at hindi napabanal ang puso. Kaya maraming mga taong nakakarinig ng katotohanan, pero hindi nagbabago dahil tayo mismong nagbabahagi nito ay hindi rin nabago. Kaya maging mapagbantay tayo mga kapatid dahil ang kaaway natin ay hindi natutulog, nagbabantay siya. Kaya sana sa tulong ng Panginoon, mabago muna tayo. Sa puso natin, baguhin natin. At ano yung nasa loob natin, yun yung lalabas. Yun yung maipapakita natin sa ating ugali. Ipanalangin natin na yung ugali ni Kristo yung mamold sa ating puso. At kung may nakita tayong mga bagong convert, na noon ganito siya pero ngayon nagbago siya, ano man yung kahinaan niya, huwag nating pansinin, kundi ipanalangin. Bawat isa sa atin na nagsisikap na maging manggagawa ng Panginoon ay may mga kahinaan. Kaya nais ng Panginoon na tumingin tayo sa katwiran ni Kristo, tumingin tayo sa kanyang kalakasan upang tayo ay magwagi sa laban. Sa pagpapatuloy, kailangang kaalamang nagmumula sa karanasan. Ito po yung dapat nating malaman. Ang karanasan na tayo'y nabuhay na mag-uli sa panibagong buhay ni Kristo. Nais kong manawagan sa mga kabataan na putulin ninyo ang pinong hibla na nagbubuklod sa inyo sa gawa at sa espiritu sa sanlibutan. Magsilabas kayo sa gitna nila at kayo'y maghiwalay, sabi ng Panginoon. At huwag ninyong hipuin ang maruming bagay at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama ninyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at mga anak na babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So ito po yung tandaan natin. Tayo ay nasa sanlibutan. At paano tayo mamuhay na walang kasalanan? Gaya ni Kristo, tumingin lamang tayo sa Kanya. Dahil sa ating sarili, tayo po'y mahina, nagkakamalit, nagkakasala every now and then. Pero kapag tayo tumingin sa Panginoon, lilinisin niya ang ating puso, babaguhin niya tayo. At hindi tayo dapat tumingin sa sarili natin, sa ibang tao, kundi kay Kristo lang.
Kasi kapag nakatingin ka sa kahinaan ng isang tao, ang kanyang kahinaan may magiging kahinaan mo din. Dahil nakatingin ka doon. Kaya dapat sa kalakasan lamang ni Kristo para maging kalakasan ng lahat. Kaya sabi sa Matthew 6:24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat makapuotan niya ang isa at iibigin niya ang isa. O kaya'y maging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. So ito po ay very clear po sa atin ngayon. At paulit-ulit na ito na Bible verse sa atin. Hindi tayo pwede makapag-serve ng dalawang Panginoon. Only one. At nawa maging tapat po tayo sa isa. Huwag po natin gawing second choice ang Panginoon. Kundi first and the last and the best in everything. Kasi nga sabi diba, seek ye first. Unahin nating hanapin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng bagay sa mundong ito at sa mga bagay na darating ay idadagdag na lang sa atin. Napakagandang pangako. Kaya sa Romans 12:2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So kung tayo ay nasa sanlibutan at tumitingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita, gaya ng mga bagay na makalangit, mga kapatid, dito yung na-develop yung pananampalataya natin, yun yung nakakakita ng mga bagay na pangako ng Panginoon, yung mga bagay na maaangkin mo sa mga huling araw. Okay lang na wala kang mga ari-arian dito sa mundo. Ang importante, hindi kanya pababayaan. Ang Panginoon po, sa kanya ang lahat ng bagay na ito. Bakit tayo magugulumihanan? Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy, pakikinggan kaya ng ating mga kabataan ang tinig na ito ng paanyaya? Kay liit ng pagkaunawa ng marami sa ating mga kabataan tungkol sa pangangailangang magpakita sa kanilang buhay at likas ng isang huwarang tulad ni Kristo sa harap ng kanilang mga kasamahang kabataan. Marami sa ating mga kabataan ang nakauunawa sa teorya ng katotohanan, ngunit gaano kakaunti ang may pagkaunawang nagmumula sa karanasan tungkol sa praktikal na impluwensya ng katotohanan sa bawat kilos sa kanilang buhay. Ito po yung tanong sa atin. Tayong nakakaalam ng katotohanan, na ipakita po ba natin sa buhay natin? Kasi napaka-very effective po kung nakikita natin, ipinapakita natin yung katotohanan sa buhay. Yung karanasan po natin. Ito po yung nais ng Panginoon na maipagkaloob natin sa mga tao. Na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at ito'y maipagkakaloob natin sa kanila. Pakikinggan kaya natin, tayong mga kabataan, ang paanyaya ng Panginoon na maipakita natin ang katotohanan sa mga tao, sa kapwa natin kabataan, sa kapwa natin magulang, at sa kapwa natin kapitbahay. Ano ang espiritong nasa puso natin? Kaya sa pagpapatuloy, nasaan ang mga kabataang misyonero na gumagawa ng anumang gawaing inihaharap sa kanila sa malawak na bukirin ng pag-aani? Nasaan ang mga araw-araw na nag-aaral sa paaralan ni Kristo? Huwag nilang maramdaman kailanman na sila'y handa ng magtapos. Maghintay sila sa mga bulwagan ng Panginoon upang sila'y patnubayan kung paano makipagkaisa sa paggawa kasama ng mga katalinuhang makalangit. Minamahal kong mga kabataan, nais kong magsalita ng malinaw sa inyo sapagkat nais kong kayo'y maligtas. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng panahon. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Maaaring sa panlabas ay mistula kayong mga Kristiyano. Ngunit kapag dumarating ang mga tukso, kapag kayo'y dumaraan sa mabibigat na pagsubok, hindi ba't karaniwan ninyong sinusukuan ang katotohanan? Ito po'y nakakatakot. Take note po mga kabataan, tayo. Nasaan na yung espiritu ng pagkamisyonero? Nasaan na yung espiritu ng Panginoon na nasa puso natin na ipapakita po ba natin? Ito ba yung gumagawa at kumikilos sa buhay natin? Ngayon mga kapatid, alam natin yung katotohanan, nawa ipakita po natin. Kaya ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ipakita natin ang katotohanan, ano yung naiintindihan mo, ipaliwanag mo, at maipakita ito sa ugali ng tao. Sa atin mismo, personal nating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kasi ito yung nais ng Panginoon na maibahagi natin yung buhay na karanasan, na yun yung magpapabanal
magpapabago personally sa buhay natin. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, nawa, saliksikin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ba'y napapabanal ng katotohanan ito? Kasi alam natin yung katotohanan, pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng tukso, sinusukuan pa natin. Minsan hindi tayo makatayo. Kasi hindi tayo grounded sa Panginoon. Hindi tayo personally, parang wala tayong connection sa Kanya. Kaya napakahalaga na yung connection natin sa Panginoon, anuman yung mangyari. Kahit buhay pa natin yung nakasalalay dito, as long as umayo tayo sa katotohanan. Nandyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sabi sa 1 Timothy 4 verse 12, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa ugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. John 18:31-32. Summarize lang po ito, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Napakaganda mga kapatid. Lalong-lalo na kapag nilakaran natin ang katotohanan. Tunay nga na ito'y magpapabago sa buhay. Ito'y magpapabanal sa buhay ng tao, kabataan, sa atin. Personally, dapat may connection tayo sa Panginoon kahit anumang mangyari, kahit nakita natin na patuloy na nangihina na ang espiritu ng iglesia. Kapag tayo may connection sa Panginoon, lalago tayo sa kaunawaan at hindi tayo mabibigo. Dahil ang kaligtasan, mga kapatid, ay kanya-kanya. Individually, haharap tayo sa Panginoon. Ano yung sinasabuhay natin? Ano yung mga ginagawa natin? Na ipapakita po ba natin yung espiritu ng Panginoon? Kaya kailangan ang pakikipagkaisa sa Panginoon ay napakahalaga. Huwag nating baliwalain, huwag nating kalimutan na siya ay nandyan. Si Kristo ay nandyan, tutulungan niya tayo. Kristiyanong pakikisama. Ang labanan na ikinakailangan ninyong aktibong salihan ay matatagpuan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ba ninyo ilalagay sa mga panahon ng pagsubok ang inyong mga nais sa tabi ng nasusulat na salita at sa taimtim na panalangin ay hahanapin si Jesus upang humingi ng payo? Marami ang nagsasabi na tiyak na walang masama ang dumalo sa isang konsyerto at pabayaan ang pulong panalangin o ang lumiban sa mga pagtitipon kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay magpapahayag ng mensahe mula sa langit. Ligtas para sa inyo ang maging doon lamang kung saan sinabi ni Kristo na siya ay naroroon. Mga kapatid, kung tayo nga ay tunay na minamahal natin ang Panginoon, mahal nating mag-aral ng kanyang mga salita, mahal nating dumalo sa mga pagtitipon na makalangit, pagtitipon ng para maibahagi natin ang katotohanan. Ito po yung nagpapahalaga sa salita ni Kristo, sa salita ng Panginoon. Ito po ang magpapabanal sa atin. Atin po bang pinapahalagahan ang mga katotohanan ito? Kung tayo po ay dadalo sa mga kasiyahan, natutuwa tayo, di ba? Kasi yun yung nasa puso natin. Pero kapag si Kristo ang nabuhay sa puso natin, siya na yung kumikilos sa atin, mamahalin na natin ang kanyang mga salita at mamahalin na natin ang pagbibigay at pagsasalita ng mga makalangit na salita. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, nawa, huwag nating kakalimutan na ang Panginoon ay hindi nagkulang. Hindi niya tayo pababayaan. At lalong higit, anuman yung pagsubok natin, nandyan siya para sasaklolohin natin. Nandyan siya para akayin niya tayo muli. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan, maraming mga komentaryo ang mga tao, ano yung pinasok mong pagiging missionary? Mga kapatid, sa mga tao parang wala ka ng kinabukasan, pero para sa Panginoon, napakahalaki itong gantimpala sa iyo. Kasi winning soul po, yung pinili mong landas na akayin ang mga tao para sa Panginoon. Buhay ang nakasalalay dito. Between life and death, mga kapatid. Kaya sa pagpapatuloy po, kung ang lahat na nagpapahayag na sila'y mga tagasunod ni Kristo
ay magiging gayon nga sa gawa at sa katotohanan. Sila'y magkakaroon ng pag-iisip ni Kristo at gagawa ng mga gawa ng Diyos. Lalabanan nila ang tukso na magpasasa sa sarili at ipapakita nilang hindi nila higit na minamahal ang magaan at walang saysay na aliwan ng sanlibutan kaysa sa pribilehiyong makipagtagpo kay Kristo sa mga pagtitipong panlipunan ng iglesia. Sa gayon, ay magkakaroon sila ng malinaw at matibay na impluwensya sa iba at aakayin silang sumunod sa kanilang halimbawa. So, kapag tayo ay nasa paanan ng Panginoon at alam natin yung katotohanan, sinisikap natin itong maisabuhay, tayo ay nagpapahayag ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, tunay nga bang nagpapahayag tayo na tayo mga tagasunod ng Panginoon? Napapabanal na po ba ng katotohanan yung buhay natin personally? Ipanalangin natin mga kapatid. Kasi napakadaming kahinaan na lumalabas at ipapakita sa atin, lalong-lalo na nasa gawain tayo. Minsan, yun ang gagamitin ng kaaway para mawala tayo sa paglilingkod. Para mapanghinaan tayo. Pero mga kapatid, ito po yung magbibigay sa atin ng kasiglahan dahil tayo ay mahina, kailangan natin si Kristo at patuloy tayong titingin sa Kanya at patuloy tayong magwawagi sa laban. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, nawa yung karanasan natin ay muling mabuhay. Yung karanasan natin kay Kristo, kung paano siya nakikisama sa atin, paano tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya personally mga kapatid, sa ating panghabang buhay, sa ating habang buhay dito sa mundo na gumagawa tayo sa gawain niya. Huwag tayong taga-angkit lang, kailangang taga-tupad din ng Kanyang mga salita. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at patnubayan tayo ng Panginoon sa oras na ito. God bless sa ating lahat.